Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Mateo Kapitulo 20. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sangbahayan na lumabas pagkaumagang umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. At na makipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa isang denaryo sa bawat araw, ay isinugo niya sila sa kanyang ubasan. At siya'y lumabas ng malapit ng 3 oras. At nakita ang iba sa pamilihan na nakatayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran. At nagsiyaon ang kanilang lakad sa ubasan. Lumabas siyang muli ng malapit ng mga oras na 6 at 9 at gayon din ang ginawa. At lumabas siya ng malapit na ang 11 oras at nakasumpong siya ng mga iba na nakatayo at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? At sinabi nila sa kanya, sapagkat sino may walang umupa sa amin? Sinabi niya sa kanila, magsiparito din naman kayo sa ubasan. At nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila, na mula sa mga huli hanggang sa mga una. At paglapit ng mga inupahan ng malapit na ang 11 oras, ay tumanggap bawat tao ng 1 denaryo. At nang magsilapit ang mga nauna, ang isip nila'y magsisitanggap sila ng higit, at sila'y nagsitanggap din bawat tao ng 1 denaryo. At nang kanilang tanggapin ay nangabulong-bulong laban sa puno ng sambahayan, na nagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli. Sila'y ipinantay mo sa amin, na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita iniiring. Hindi ba nakipagkayari ka sa akin sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at humayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin sa iyo. Hindi ba matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari? O masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti? Kaya't ang mga unay mga huhuli at ang mga huli ay mga uuna. Samantalang umaahon si Jesus ay bukod niyang isinama ang 12 alagad. At sa daay sinabi niya sa kanila, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at kanilang hahatulang siya'y patayin. At ibibigay siya sa mga hintil upang siya'y sa kanilang alimurahin at hampasin at ipako sa krus. At sa 3 araw siya'y ibabangon. Nang magkagayoy, lumapit sa kanyang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, nakasama ang kanyang mga anak na lalaki na siya'y sinamba at may hinihinging isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na itong aking 2 anak ay magsiupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa sa iyong kaharian. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangyayari bang inuman ninyo ang sarong malapit ng aking iinuman? Sa kanya'y sinabi nila, mangyayari. Sinabi niya sa kanila, katotohanang iinuman ninyo ang aking saro. Datapwat ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang pagbibigay. Datapwat yon ay para sa kanila na mga pinaghandaan ng aking ama. At nang marinig ito ng 10, ay nagalit laban sa 2 magkapatid. Datapwat sila'y pinalapit na Jesus sa kanya at sinabi, nalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nangagpapanginoon sa kanila, at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Sa inyo'y hindi magkakagayon, kundi ang sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, at sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Gayon din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. At nang sila'y magsialis sa Jericho, ay sumunod sa kanya ang lubhang maraming tao. At narito, ang 2 lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Pagkarinig nilang nagdaraan si Jesus, ay nagsisigaw na nagsisipagsabi, Panginoon, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At pinagwikaan sila ng karamihan upang sila'y magsitahimik. Datapwat sila'y lalong nagsisigaw na nagsisipagsabi, Panginoon, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At tumigil si Jesus at sila'y tinawag at sinabi, ano ang ibig ninyong gawin ko sa inyo? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, na mga dilat ang mga mata namin
At si Jesus sa pagkahabag ay hinipo ang kanilang mga mata, at pagdakay nagsitanggap sila ng kanilang paningin at nagsisunod sa Kanya. Mateo Kapitulo 21. At nang malapit na sila sa Jerusalem at magsidating sa Betfage sa bundok ng mga Olivo, ay nagsugo nga si Jesus ng 2 alagad na sinasabi sa kanila, "Magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo, at pagdakay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno na may kasamang isang batang asno. Kalagin ninyo at dalhin ninyo sa akin. At kung ang sino man ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon at pagdakay kanyang ipadadala sila." Nangyari nga ito upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, "Sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion, narito, ang hari mo'y pumaparito sa iyo, na maamo at nakasakay sa isang asno, at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno." At nagsiparoon ang mga alagad, at ginawa ang ayon sa ipinag-utos ni Jesus sa kanila. At kanilang dinala ang babaeng asno, at ang batang asno, at iniligay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit, at siya'y sumakay. At inilalatag sa daan ng kalakhang bahagi ng karamihan ng kanilang mga damit, at ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy, at inilalatag sa daan. At ang mga karamihan na nasa unahan niya, at ang nagsisunod ay nagsisigawan, na nagsasabi, "Osana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Osana sa kataas-taasan." At nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan na nagsasabi, "Sino kaya ito?" At sinabi ng mga karamihan, "Ito'y ang propeta, Jesus na taga Nazaret ng Galilea." At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos, at itinaboy niya ang lahat ng nangabibili at nangamimili sa templo, at ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi, at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. At sinabi niya sa kanila, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, datapwat ginagawa niyong yungib ng mga tulisan." At nagsilapit sa kanya sa templo ang mga bulag at mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling, datapwat nang makita ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba ang mga katakatakang bagay na kanyang ginawa. At ang mga batang nagsisigawan sa templo at nagsasabi, "Hosana sa anak ni David," ay nagagalit sila. At sinabi nila sa kanya, "Naririnig mo ba ang sinasabi ng mga ito?" At sinabi sa kanila ni Jesus, "Oo, kailanman bagay hindi ninyo nabasa, mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay yung nilubos ang pagpupuri." At sila'y kanyang iniwan at pumaroon sa labas ng bayan sa Betania, at nakipanuluyan doon. Pagkaumaga nga nang siya'y bumabalik sa bayan, nagutom siya. At pagkakita sa isang puno ng igo sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan, at walang nasumpungang anuman doon, kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito, "Mula ngayoy huwag kang magbunga kailanman." At pagdakay natuyo ang puno ng igos. At nang makita ito ng mga alagad, ay nagtaka sila at nagsabi, "Ano't pagdakay natuyo ang puno ng igos?" At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at di nag-aalinlangan, hindi lang magagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, ay mangyayari. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin." At pagpasok niya sa templo, ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan. Samantalang siya'y nagtuturo at nagsasabi, "Sa anong kapamahalaan ginawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang sayo'y nagbigay ng kapamahalaang ito?" At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, "Tatanungin ko rin naman kayo ng isang tanong, na kung inyong sasabihin sa akin, ay sasabihin ko naman sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan, saan ba nagmula? Sa langit o sa mga tao?" At kanilang pinagkatwiranan sa kanilang sarili na nagsasabi, "Kung sabihin natin sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit nga hindi ninyo pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin sa mga tao, natatakot tayo sa karamihan, sapagkat kinikilala ng lahat na propeta si Juan." At sila'y nagsisagot kay Jesus at sinabi, "Hindi namin nalalaman." Kanyang sinabi naman sa kanila, "Hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito."
Datapwat ano sa akala ninyo? Isang taong may 2 anak at lumapit siya sa una at sinabi, "Anak, pumaroon at gumawa ka ngayon sa ubasan." At sinagot niya at sinabi, "Ayaw ko." Ngunit nagsisi siya pagkatapos at naparoon. At siya'y lumapit sa ikalawa at gayon din ang sinabi. At sumagot siya at sinabi, "Ginoo, ako'y paroroon at hindi na paroon." Alin ba sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, "Ang una." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patotot ay nangauuna sa inyo ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito si Juan sa inyo sa daan ng katuwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Datapwat pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mga patotot, at kayo sa pagkakita ninyo rito ay hindi man kayo nagsisi pagkatapos upang kayo'y magsipaniwala sa Kanya." Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang tao na puno ng sambahayan na nagtanim ng isang ubasan at binakuran niya ng mga buhay na punong kahoy sa palibot at humukay roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang bantayan at ipinagkatiwala yun sa mga magsasaka at napa sa ibang lupain. At nang malapit ng panahon ng pamumunga, ay sinugo niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang tanggapin ang kanyang bunga. At pinaghawakan ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at hinampas nila ang isa at ang isa'y pinatay at ang isa'y binato. Muling sinugo niya ang mga alipin na mahigit pa sa nauna at ginawa rin sa kanila ang gayon ding paraan. Datapwat pagkatapos ay sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki na nagsasabi, "Igagalang nila ang aking anak." Datapwat nang makita ng mga magsasaka ang anak, ay nag-usap sila, "Ito ang tagapagmana, halikayo, siya'y ating patayin at kunin natin ang kanyang mana." At siya'y hinawakan nila at itinaboy siya sa ubasan at pinatay siya. Pagdating nga ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin sa mga magsasakang yaon? Sinabi nila sa kanya, "Pupuksaing walang awa ang mga tampalasang yaon at ibibigay ang ubasan sa ibang magsasaka na sa kanya'y magbibigay ng mga bunga sa kanilang kapanahunan." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kailanman ay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil na nagtayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulukan. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harapan ng ating mga mata. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga, at ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, datapwat sino mang kanyang malagpakan ay pangangalating gaya ng alabok." At nang marinig ng mga pangulong saserdote at ng mga Pariseo ang kanyang mga talinghaga, ay kanilang napaghalata na sila ang kanyang pinagsasalitaan. At nang sila'y nagsisihanap ng paraang siya'y mahuli, ay natakot sila sa karamihan, sapagkat ipinalalagay nito na siya'y propeta.